Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po ito kukunin sa libro ni Propeta Mikas, Kabanata 6, talata 6 hanggang 8. Ang sabi po dito, ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba kay Yahweh na Diyos na kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang 1 taon ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya si Yahweh kung siya ay handugan ko ng libu-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng ulibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Tinuro na niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong magpakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Praise the Lord, no? Napakaganda po ng ating pong binasa. Ito po ay katanungan na kung saan sa Kanya kayang pagsamba o pagdulog sa templo ng ating Panginoon, ano ba yung dapat niyang gawin na makalulugod sa kanyang Diyos na kataas-taasan. Maganda naman po yung kanyang hangarin. Siyempre, kapag tayo ay lumalapit sa Panginoon, tayo ay pumupunta sa kanyang templo, nagsisimba, umaattend sa mga prayer meeting, siyempre may mga ino-offer tayo, may mga inaalay. Ganon din naman sa Old Testament, diba? May mga hinahandog silang mga tupa, may hinahandog sila para sa Panginoon, no? Para sa Diyos. Pero may kita natin dito, ito yung mga katanungan na sa kanyang pagdadala kayang ito ay malugod ang Diyos. Yun naman dapat kasi ang talagang desire ng bawat puso na naglilingkod sa Panginoon. Yung mga ginagawa ba natin, yung mga handog na ibinibigay natin na pagpupuri, pagsamba, yung binibigay natin ng mga offerings, handog para sa Panginoon, ito ba ay kalugod-lugod sa kanyang harapan? Hindi naman masama po yun mga kapatid na tayo naghahandog, tayo po ay nagbibigay para sa Panginoon, tayo ay naglilingkod sa Kanya, tayo ay nagbibigay ng ating talento, nabibigay natin ang ating sarili para sa Panginoon. Wala pong masama doon. Maganda naman po kasi yung intensyon, diba? Kasi gusto nating malugod yung ating Panginoon. Pero minsan, nakakaligtaan natin, hindi kasi yan sa mga bagay na ginagawa natin. Yes, may porsyento siya, pero hindi yung kasi sa ano natin, yung sariling pamamaraan. Diba? Kasi minsan, nakala natin, dahil malaki yung handog mo, ay matutuwa ang Diyos. Diba? Sabi nga doon, bigyan ko kaya siya ng libu-libong tupa o walang katapusang agos ng langis na ulibo. No? Iniisip niya na kapag nagbigay siya ng ganitong kalaki na halaga, na propiedad o kaya mga hayop o langis, ay matutuwa na kaya ang Diyos, di ba? So dito mga kapatid, marami kasi mga tao na akala nila na sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, sa pamamagitan ng malalaking bagay na kanilang ginagawa ay doon malulugod ang Diyos. So, hindi po sa mga material na mga bagay tayo ay kalulugdan ng Diyos. Maganda naman po yung hangarin na ganoon. Pero wag naman nating ilalagay sa isip natin na kapag ginawa ko ito, malulugod ang Diyos. Di ba? Kasi hindi naman natin kayang linlangin ng Panginoon. No? Kasi alam ng Diyos yung motibo ng ating puso, bakit natin ginagawa yon. Ang mahalaga kasi dito yung intensyon ng puso po natin, 'di ba? Kasi hindi natin pwede kasing tabunan, no? ng mga malalaking bagay na kabutihan na ginagawa natin kung sa likod naman pala nito ay meron tayong mga masamang ginagawa, 'di ba? Hindi naman pala tayo sumusunod sa kanyang kalooban. 'Di ba? Yung nagbigay ka nga ng malaki, pero ang tanong, saan galing? Diba? Mabuti ba ang pinanggalingan nito o masama? O gusto mo lang magpakitang tao, no, na para ipakita na ikaw yung malaking
nag-offer, no? Ikaw yung malaki nagtatides o kaya gusto mo lang matanyag o kaya makilala, no? Para siyempre kasi alam mo na, nandiyan kasi yung temptation kapag ikaw ay nagbibigay. Diba? Kasi minsan may mga tao minsan kapag madalas siyang nagbibigay, parang ikino-compare niya na yung sarili niya sa ibang mananampalataya na parang mas angat siya sa iba kasi nga mas nakikita yung kanyang ginagawa. Pero tandaan natin, hindi naman lahat ng tao na akala mo at hindi natin nakikita na tumutulong ay hindi talaga tumutulong. Meron kasi mga tao na sekreto lang, 'di ba? Na marami palang tinutulungan pero ayaw lang magsalita kasi ang para sa kanila gagawin ko ito para sa Panginoon, which is yun naman talaga ang nararapat na makatarungan sa harapan ng Panginoon, 'di ba? Hindi yung ipinakikita natin. Siyempre, ano naman yan eh, pag nagbigay ka, siyempre, normal yan, makikita eh. Kasi siyempre, kung sa mga, sa gawain, o sa ano pa man mga organisasyon, siyempre, may mga ano yan, may mga financial report yan eh. So, may kita at may kita talaga yung ibinigay mo. Pero siyempre, ang ano doon is, ginagawa natin yun dahil kasi para sa Panginoon. Siyempre, normal kasi may transparency kasi para at least hindi na mag-isip yung iba, ano, 'di ba? Kung kung saan nagagastos o ano pa man, no? Pero siyempre sa ang tinuturo naman ng Bible, mga kapatid, basta nagbigay ka, yun na yun, 'di ba? Baka kung gamitin man siya sa hindi o sa tama, pananagutan nila yun sa Panginoon. Ang mahalaga doon, ginampanan natin yung ating obligasyon, yung responsibilidad natin. At least doon, wala tayong pananagutan. No? Ang problema doon, kung hindi natin sinunod yung responsibilidad natin, ginawa yung dapat natin gawin, ay doon tayo may pananagutan. Pero pag nagawa mo na, yung part mo, at yung pinagkatiwalaan ng ibinigay mo na yon ay hindi na pagkatiwala at hindi na nagastos o kaya nagamit sa tamang paraan, pananagutan na nila sa Panginoon. No? So wala ka ng ano doon, wala ka ng problema doon kasi bakit? Kasi nibigay mo na yung obligasyon mo. 'Di ba? So hindi yan sa laki ng binibigay, kundi yung intention kasi ng puso natin. And most sabi ko nga maraming dyan ang nadidisib, nadadaya, lalo na sa mga giver talaga, mga kapatid. Kasi minsan ang demonyo, ano parang inaano sa isang tao kapag gibe ka, parang sinasabi siya, uy, ano ka, napakahalaga mo dito sa grupong ito, sa organisasyong ito, alam mo, napakahalaga mo kasi ang laki ng itinutulong mo eh. Kaya kapag nawala ka, talagang mapipilayan sila, no? Mahihirapan silang kumilos, mahihirapan sila kasi bakit? Kasi ikaw yung malaking financial supporter no? Nagsusupport sa financial, kaya mahihirapan sila kapag nawala ka. So minsan yung demonyo ganun eh. Kaya kailangan may boses ka kasi yan malaki binibigay mo. Kaya mas malakas yung boses mo. 'Di ba? Kaya mong mag-demand ganito which is mali lalo na kapag sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo nagbibigay, hindi tayo naglilingkod para lang magkaboses o kaya para maging mas may say tayo kaysa sa iba, di ba? Kasi kung ginagawa natin yan para sa Panginoon, wala tayong hinihintay na kapalit, no? Kasi pag naghihintay na tayo ng kapalit, o kaya gusto lang natin magkaroon ng boses, o kaya magkaroon ng posisyon, kaya natin ginagawa yun, ay di mali na tayo doon, di ba? So, ang kasi dito is paano tayo magiging kalugod-lugod sa Panginoon. So, doon pa lang bagsak na tayo, hindi na tayo kalulugdan ng Diyos yun. Kasi bakit? Kasi iba yung intention natin, nagiging iba na yung motibo natin, bakit natin ginagawa yon, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, maraming mga tao na hindi nagsasalita pero marami silang tinutulungan, no? Mostly pa nga, minsan yung mga taong hindi mo nakikitang nagbibigay o gumagawa ng parang mabuti, no, sa harapan ng mga tao, minsan sila yung mas maraming natutulungan, no, sa likod ng takilya, no, sa likod ng kurtina ay meron silang mga ginagawang sekretong mabubuting mga bagay na sila lang at yung tinulungan nila at ang Diyos ang nakakaalam, which is yun naman talaga ang itunuturo ng salita ng Panginoon. Kaya nga dito may kita natin, sabi niya kung ialay ko kaya yung aking panganay na anak, matutuwa kaya siya. Kasi siya yung aking laman, ang aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Which is hindi rin maganda yon, di ba? Inoffer mo, hinandog mo yung panganay mo anak kasi nga para siya yung magiging kabayaran ng kasalanan mo. Di ba? Hindi naman ganun mga kapatid. No? Kung ikaw yung may kasalanan, dapat ikaw yung magbayad.
Hindi yung dahil may kasalanan tayo, i-offer natin yung mga anak natin. Parang sila yung magtutubos ng kasalanan natin. Lalo na sa panahon natin ngayon, kung nagkasala tayo at sincere tayo na humingi ng tawad sa Panginoon, Diyos naman handang magpatawad sa bawat isa sa atin as long na tama yung motibo natin at handa tayo talagang talikdan yung ating mga kasalanan at aminin na tayo yung nagkamali. Diba? Hindi pwede yun, Lord, na may kasalanan ako, kaya ito yung anak ko, siya na yung magbabayad ng kasalanan ko. Hindi po ganun, mga kapatid. So, tayo ang gagawa ng kasalanan, tapos iba yung magsasuffer, no? Which is sa panahon natin ngayon, maraming ganyan. Diba? Yung mga taong gagawa ng mali, no? Mga suga pa sa kayamanan, diba? Na kahit yung environment, no? Napiperwisyo, kahit yung kapwa nila, basta magkaman lang sila ng mga salapi, ay talaga wala silang pakailam. Diba? Yung nagsasuffer, na yung, alam naman natin, kapag inabuso natin yung environment, ay magsasuffer talagang lahat, no? Pero siyempre yung nakakuha ng malaking pera, ang ganda ng buhay nila kasi bakit? Kasi malayo sila sa mga baha, malayo sila dun sa panganib. Yung kawawa, yun siyempre yung mga ordinaryong mga tao na maapektuhan, no, ng kanilang kasakriman, which is pagdating ng araw, pananagutan nila talaga yun sa Panginoon. Diba? Kaya nga sabi doon, itinuro na niya sa iyo o tao kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. So ito yung mabuting dapat nating gawin para tayo ay kalugdan ng ating Diyos. Sabi niya, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. No? Makatarungan ba yun na kumita ka ng pera, in expense naman sa ibang tao, di ba? Na sila yung maghihirap. Yan, yung kunyari, naggumawa ng kasalanan, tapos yung maakusahan, yung maparurusahan ay ibang tao, di ba? Gagawa tayo ng kalukuhan, gagawa tayo ng hindi maganda, tapos ibang tao naman yung napiperwisyo sa ginagawa natin. Makatarungan ba 'yon? Diba? May balita nga ngayon yung anak niya nabaril. Tinanong ang nanay, bakit daw binaril yung anak niya? Nagnanakaw lang naman, diba? Nag-hold up lang. Hindi naman daw papatay yung kanyang anak. Nang-hold up lang naman. Bakit ganun daw yung ginawa sa kanya, sa anak niya? Ang doon yung makatarungan, para yun namang mali yun di ba? Mali talagang pumatay. Pero isipin mo rin, mali rin yung ginagawa ng anak mo. Alam mo palang nang-hold up, pinababayaan mo lang. Kasi bakit? Kasi nakakabenepisyo ka rin, di ba? Sa na-hold up ng anak mo, maybe nabibigyan ka ng pang-ulam, di ba? Na nagiging ka rin accessories ka rin kasi alam mo yung ginagawa ng anak mo, pinababayaan mo lang, 'di ba? Tapos nang may masamang nangyari sa anak mo, isisisihin mo yung ibang tao na una sa lahat, ikaw na magulang, may responsibilidad ka 'di ba? So bago natin itapon yung sisi sa iba, dapat tingnan natin muna yung sarili po natin. Makatarungan ba yung ginagawa natin? Kasi kapag hindi makatarungan yung ginagawa natin, alam naman natin may konsekwensya ang lahat ng bagay. Makatakbo ka man sa batas dito sa mundo, pero alam natin hindi tayo makakatakas sa batas ng Diyos. So dito makikita natin mga kapatid, ano ba yung mabuti na bagay na makalulugod sa Panginoon? Sabi niya, maging makatarungan tayo sa lahat ng bagay. Na makatarungan ba na kunyari sa trabaho, yung ibang kasamahan mo talagang pinagpapawisan sa trabaho, tapos ikaw pa-relax lang, di ba? Makatarungan ba na yung iba nagbubuhat ng mga gamit, nag-aayos sa prayer meeting, sa gawain, di ba? Tapos ikaw darating lang na parang wala lang, di ba? So yung pagiging makatarungan kasi mga kapatid, sabi nga sa lahat ng bagay, wala naman sinabi dito na dito ka lang maging makatarungan, kundi sabi doon, maging makatarungan tayo sa lahat ng bagay. 'Di ba? Ibig sabihin, kino-consider natin yung kapwa rin natin, 'di ba? Sa mga desisyon natin. O kung kunyari tayo, dito tayo sa Canada, 'di ba? Mostly siyempre kapag nagiging problema minsan sa loob ng tahanan, kapag yung mga anak ay kumikita na ng pera, minsan nababaliwala na yung mga magulang para sila na yung may boses sa loob ng kanilang tahanan, 'di ba? Parang nawawala na yung authority ng mga magulang nila kasi sila na yung sila na nagpapadala ng pera, sila na yung bumubuhay, o kaya sila na yung more na nagbabayad ng mga bills, no? Kaya parang sila na yung may boses, no? Kung ano yung gusto nila, kailangan na yun ang masusunod.
Makatarungan ba yun? Tama ba yun? Which is mali. Mali po yun mga kapatid. Di ba? Magulang pa rin yan. Kahit tayo na yung may malaking kita o kaya nakakatulong na sa loob ng ating tahanan, ay hindi makatarungan na tayong boses pa rin natin, yung masusunod. As long nandyan yung mga magulang natin, sila pa rin yung magiging pinuno ng tahanan. Di ba? No, sila pa rin yan mga kapatid. Makatarungan ba yon, no? Na sasabihin natin, ako masusunod, pera ko to, ako na masusunod, ako nagdadala ng pera dito. Makatarungan ba yun? Hindi. Hindi makatarungan yun mga kapatid. No, kawalang galang yun, kawalang respeto yun, kayabangan yun mga kapatid. Di ba? Kung kahit sa mga kapatid natin, kung nakakatulong tayo, di ba? Huwag naman nating alinlain. May mga ganun, kuya, nakatulong ka sa kapwa mo. Huwag mo naman parang ginawa mo ng alipin. Di ba? O kaya may hingin sa iyo, ang dami mong pinagawa, di ba? Bago mo ibigay yung pangangailangan ng taong yun. Yung masama pa doon, pinagawa mo ng pinagawa, tapos ang sasabihin mo lang, sorry, pasensya lang, di ba? Alanganin din ako ngayon. So makikita mo, kaya minsan kasi tinitake advantage natin yung kahinaan ng kapwa natin, which is hindi yun makatarungan mga kapatid. Bad yun, di ba? Bad yun, hindi maganda yun mga kapatid na pag-uugali, di ba? Nakakahiya yun. Hindi tayo kalulugdan ng Diyos yun kung hindi tayo nagiging makaturungan, di ba? Kuya, yung anak mo, alam mo nagkasala, tapos pinanigan mo, di ba? Makatarungan ba yun dahil nasa posisyon ka, yung ibang tao, yung magpapasa ng kasalanan ng anak mo? Diba? O kaya magiging bias ka dahil kaibigan mo. Alam mo, mali yung ginawa ng kaibigan mo ito, kaaway mo. Hindi ibig sabihin kaaway mo yan, tapos to kaibigan mo, papaburan mo yung kaibigan mo. Alam mo siya yung nagkasala. Ito, kahit kaaway mo to, wala naman siyang talagang ginawang masama sa time na yon. Diba? Wala naman siyang, hindi niya pagkakamali, kundi pagkakamali ng kaibigan mo. O, nagiging makatarungan ba tayo? Baka nagiging bias tayo. Kasi dahil kaaway ko to, lahat na lang mali yung ginagawa niya. Hindi makatwiran yun, hindi makatarungan yun mga kapatid. Diba? Dahil galit ako sa iyo, dahil parang ano na yan, yung ano ng mundo, diba? Yung sinasabi nila, your enemy is my friend. Hindi ganun mga kapatid. No? Kung sino yung mali, mali. Kung sino yung tama, tama. No? Walang kinalaman doon kung masama loob mo sa taong yun. Diba? Hindi walang kinalaman doon kung may galit man kayo. Ang ano doon, makatarungan ba? Tama ba yung desisyon na ipinataw mo? O kaya yung judgment mo? Di ba? Hindi ganun mga kapatid. Hindi yan dahil sa emosyon natin. Di ba? Hindi kung ano yung tama, ano yung nararapat, dapat. Yung matupad, yung dapat yung masunod. So, nagiging makatwiran ba tayo sa mga ganyang mga bagay? Diba? Nagiging makatarungan ba tayo? Dahil ba sa sitwasyon natin, naghihirap yung buhay natin, sasabihin na lang natin, isisisi na lang natin ang lahat. Diba? Kaya nagugutom ka, bigla ka na lang magnanakaw. Diba? Sasabihin mo, gutom na ako, mamamatay na ako sa gutom. Diba? Marami namang tao, mahirap din ang buhay. Yung 3 araw beses makakain, minsan nakiging 2 na lang, o 1 beses na lang nakakain sa 1 araw. Pero hindi nila naisipang magnakaw. Lumalaban pa rin sila ng patas, namumuhay pa rin sila ng patas. 'Di ba? Bakit kayang gawin ng mga taong ito tapos ikaw hindi mo kayang gawin? 'Di ba? Kung nagagawa ng ibang taong 'yun, may problema sa iyo. Hindi 'di ba? Kasi nagagawa nga ng ibang tao na maging patas pa rin, na lumalaban sa buhay kahit sa grabe yung kahirapan nila. Hindi na naisipang magnakaw, 'di ba? Wala namang masama kung humingi ka di ba? Kaysa naman yung magnakaw ka. Hindi rason kasi yun. Makatwiran ba yung ginawa mo? Makatwiran ba yung rason na yun? Hindi di ba? Yun ang yun ang pagkakaiba kasi mga kapatid. So dapat maging makatarungan tayo sa lahat ng bagay. Di ba? Kung gusto nating kalugdan, nag-o-offer ka nga, laki nga ng ino-offer mo. Tumutulong ka nga sa kapwa mo. Pero ang problema, nagiging makatarungan ka ba? O baka mamaya inaalipin mo. Di ba? Nag-ino-overpower mo yung mga taong tinutulungan mo, tinatakot mo. O kaya sasabihin mo, wala kayong utang na loob. Diba? Parang tumulong ka pero kailangan na tanawin ang utang ng loob ng mga taong yon. Hindi naman ganun mga kapatid. Hindi ganun yung itinuturo ng salita ng Diyos. Hindi tayo magiging kalugod-lugod ng ganyan mga kapatid. Diba? Kailangan nandun pa rin respeto. Kaya nga sabi doon ng salita ng Diyos, patuloy mong ibigin ang iyong kapwa maging makatarungan ka sa lahat ng bagay at patuloy mo ibigin yung kapwa mo. So, hindi ka mag-iisip na masama sa kapwa mo. Hindi ka tutulong sa kanila para
ipahiya sila. Kasi maraming tao ngayon tutulong pero pipicturan, di ba? Ibibidyo. Siyempre kung tutulong ka na, wag mo na maipahiya yung tinulungan mo. Di ba? Sasabihin mo pa, ganito yung sitwasyon nila. Di ba? Hindi na sila nakakakain mo, nakakaawa naman. Tapos may pasad-sad music pa. Di ba? Parang talagang kaawa-awa yung sitwasyon ng taong tinutulungan. Hindi maganda yun, mga kapatid. No, binababa kasi natin yung moral ng tao. Pinapahiya natin. Diba? Ano sasabihin ng mga tao, mga patay gutom, may ganito pala sitwasyon nila. Ang ano na, tatamad nyo kasi ayaw nyo kayong magsumikap, gano'n, di ba? Nakakatulong ba yun? Hindi eh. Di ba? Ano yun, palabas na na pagkukunwaring pagtulong yung mga kapatid. Walang masama sa pagtulong, walang masama po doon mga kapatid. Pero kung napapaya naman yung mga tao, di ba? Na maharap sa camera, hindi nga makapagsalita kasi nga nahihiya, di ba? Tapos pipilitin mo. Kasi siyempre nahihiya rin sila na sino ba naman tao gusto mong ipakita sa to the whole world, di ba? Na ganyan sitwasyon mo. Di ba? Siyempre may dangal din yan eh. Lalo siyempre sa social media, pag pinost mo na yan sa Facebook, pag pinost mo na yan sa YouTube, lahat na eh. Lahat ng lahi, lahat na makakakita niyan eh. Di ba? Pati classmate ng mga anak, ng mga magulang na tinulungan mo, pinakain mo, siyempre maano yan, makakantsawan ng mga kaklase niya. Di ba? Pag na-post na yan, forever na yung nasa YouTube eh, di ba? Tapos, pag mga nagkapamilya na yung mga yung ganitong buhay nila, tapos mapapanood pa ng mga apo nila, di ba? So, hindi maganda yun na pagtulong, mga kapatid. Di ba? Kung mahal natin kapwa natin, hindi natin sila ipapahiya. Kung mahal na natin sila, hindi natin ibababa yung dignidad nila. Kasi iniisip na parang maganda kasi pag binidyo natin para mas maraming maawa sa kanila at maraming tumulong. Ay, mali na yun, mga kapatid. Di ba? Malamang, kasi minsan ang nangyayari, hindi naman talaga yung taong mahirap, yung yung natutulungan eh. Di ba? Parang ginawa na ng negosyo yung pagtulong eh. Di ba? Kasi siyempre, buti sana kung yung tinulungan, dedirekta sa kanila yung pera. Minsan, yung nagiging problema, dadaan pa sa taong nag-post yun o kaya nagpakita ng yung kaawa-awang sitwasyon ng buhay na yun, o di ba? O dumadaan. Buti sana kung buong yung iaabot, di ba? Which is mali talaga, mga kapatid, no? Lalo mapahiya yung buhay ng isang taong tinutulungan natin. Mas maganda nga doon wag, sabi nga ng salita ng Panginoon, kahit nga sa kaibigan mo, malapit mong kaibigan wag mo sasabihin na gumawa ka ng mabuti. Di ba? Mas magandang sekreto yung matalik mo ng kaibigan nga wag mo nang sasabihin yung ginawa mong mabuti. So, sikreto talaga. Yun ang tama talagang dapat gawin kapag tayo tumutulong. Lalo, siyempre, nandun tayo sa salita ng Diyos Kaya nga sabi, at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. So, tatlong bagay. Yung gusto ng Panginoon na mabuting dapat gawin upang malugod sa atin ang Diyos. Maging katarungan tayo sa lahat ng bagay. Sabi doon, ibigin ang iyong kapwa. Patuloy na ibigin sila. Ikatatlo, mga kapatid, buong magpakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Di ba? Kung di naman tayo marunong sumunod, yung nga lang, pagtulong, di ba? Dapat nga, sekreto lang hindi tayo marunong sumunod. Di ba? Kasi ano mangyayari yan, para tayo lang purihin ng tao. Sabihin, ang bait-bait naman ni Brother Ronald, no? Kasi mapagbigay. No? Ang bait-bait naman ni Brother Ronald kasi ganito, maraming tinutulungan. Di ba? Hindi ganun, mga kapatid, kasi sa atin bilang naglilingkod, all the glory must be to the Lord. No? Ang lahat ng kapurihan, lahat ng kaluwalhatian, kadakilaan, dapat sa Panginoon lang. Parang dating yun, kasi tayo kasi bilang naglilingkod sa Diyos, lahat ng meron tayo, ito natin, na-acknowledge natin ito, na ito'y dahil sa Panginoon. Diba? Ano man yung meron tayo, dahil yun sa Panginoon. Kaya yung kapurihan para kay Lord pa rin. Kaya pag may nagpapasalamat, sinasabi natin salamat sa Diyos, di ba? Pag may mga tao nagpapasalamat sa atin dahil sa tulong natin, pinabalik pa rin natin yung kapurihan sa Panginoon. Sinasabi natin salamat sa Panginoon, no, sa biyaya na ipinagkaloob sa atin. So makikita natin dito, mga kapatid, nandun sa pagsunod pa rin di ba? Hindi yung sabi ko, hindi yung sa laki, hindi kasi yung sa grabing ginawa natin. Kahit maliit na bagay yan, di ba? Hindi man ma-appreciate ng tao. Pero kung
galing sa puso natin dahil ginagawa natin ito para sa Panginoon at sa pagsunod natin sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, yun ang nakalulugod sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Diba? So, ito simple lang naman yung gusto ipaabot ng Lord sa atin. Nagiging makatarungan ba tayo sa lahat ng bagay? Marami pang tayo pwede yan dyan maging example diba? Yung pag-ibig ba natin sa kapwa, nagpapatuloy. O kaya, baka mamaya iniibig mo lang yung mga taong umiibig din sa'yo, tinutulungan mo lang yung mga taong tumutulong sa'yo, no? Ano ba yung motibo natin? Bakit natin ginagawa yun? At dapat, mga kapatid, yung pagpapakumbabang pagsunod, hindi niya na dito sinabi na sumunod lang sa Panginoon, dapat yung pagpapakumbabang pagsunod. Di ba? Yung pagsunod nga, mahirap na Mas lalo pa to, yung pagsunod na may pagpapakumbaba. Di ba? Ibig sabihin, habang tayo sumusunod, gumagawa ng ating mga tungkulin, nananatili tayong mababa. Nananatili tayong nakaapak yung paa natin sa lupa, mga kapatid, no? Ibig sabihin niyo, mga kapatid, ano man yung nagagawa natin, hindi nating inaaring atin yun. Diba? Kundi ina-acknowledge natin, nagawa natin ng mga bagay na ito dahil pa rin sa tulong at biyaya ng Diyos. Ganun yun pagpapakumbaba, no? Hindi yung pagsabi, ay Brad, grabe yung talent mo. Ay siyempre, mga ganun, diba? Uy, Brad, salamat, tinulungan mo ko. Siyempre, ako pa, no? Hindi ganun, mga kapatid, no? The more tayong maraming nagagawa sa paglilingkod sa Panginoon, the more nga dapat tayong nagpapakumbaba. Kasi kinikilala natin na hindi natin ito magagawa kung hindi sa biyaya ng Diyos. No? Mas lalo tayong nahihiya nga di ba? Kasi gano'n naman talaga The more tayong lumalapit sa Panginoon, nagiging close yung relationship natin sa Panginoon, mas nahihiya tayo sa Panginoon Di ba? Mas lalo kang yumuyuko kasi nakikita natin kung gaano yung kadakilaan ng Diyos Sino ba naman tayo, di ba? Na binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na makapaglingkod sa Kanya. So yun lamang, mga kapatid, at nawa ay sa ating paglilingkod ay tulungan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng biyaya na tayo ay kalugdan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga mabubuting bagay na ito na itinuro sa atin ng Diyos. So yun lamang, mga kapatid, at nawa ang Diyos patuloy magpala po sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.